Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan pagkabayan, akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susukutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, magbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagabitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 85 na mga comments. Nandiyan po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 56 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 43 na mga comments. Jillian Quezon. Meron siyang 38 na mga comments. And Ana Cordoba. Meron siyang 35 lahat na mga comments. Again, sigasamos po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Pusong Inami, Barbara Butler, Katita Darl, Susan Torres, Elman Casellejo, Samuel Mebrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang-lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Sir Pipito Macaranas na bigay sa atin ng Canadian dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ang happy birthday si Mike Maranan. Nandyan po sa Matabungoay Beach. Again, happy birthday po kay Sir Mike Maranan. And also, happy birthday kay Sister Ellie. Greetings from Estrella Diaz Menjola. Of course, ating pong mga kababayan po, mga viewers na nag-celebrate ng birthday ngayong araw, happy birthday. I-greet po natin, syempre, ating pong mga early birds, ating pong mga suki, yung lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan si Noni Betty, Nonoy Florin Hills, Lynn Gonzalez, Emmy Mapalad, Joselisa Moises, Panting, Los Galicia, nandiyan po si Chupaing, Mario Rodriguez, Lily Flor G from Spain, Daldet Pasamonte, and hi to Liway Tanso. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising na umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po na gising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami po mga baon po na papasabog sa Sir Ivan. Marami po mga baon po ng mga balita na pwede nating idibang po sa kabilang kampo, mga ipinabakal po ng mga fake news ng kabilang kampo at syempre, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan makabayan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so it's already Friday mga kahabay, no? Almost weekend na. Isang araw na lang, tsaka weekend na naman po, mag-rest day na po ang mga kababayan natin dyan sa Pilipinas kapag Saturday and Sunday mga kababayan. Pero dito po sa ibang lugar, especially po dito po sa Saudi Arabia, pati po sa whole area po ng Saudi mga kababayan, ang Saturday may trabaho pa rin po yan. Ito pong Sunday, mas lalo pong mayroong trabaho kasi ang Sunday mga kababayan, parang Monday po dyan sa Pilipinas. So ang Sunday ay pinaka-busy na araw sa buong weekdays mga kababayan. So ang Sunday, iba diba? Dahil po sa Pilipinas is Monday, dito po is Sunday mga kababayan. Okay, so kapag Friday, today, rest day po ni Sir Ivan. Anyways, siya nga pala,
Kahapon, di ba sabi ko mga kabayan na meron po akong pasabog kasi meron akong nakita po na isang vlogger, isang influencer po ng kabilang kampo na nagpapakalat ngayon. Sabi nila nasa Plan C na daw sila mga kabayan. Nalalaban natin yan, di ba sabi ko na meron silang Plan C ngayon, meron ng Plan D at saka marami pang iba po ng mga plan mga kabayan para lang po si PBM gusto po nilang matanggal po sa pwesto bilang presidente mga kabayan. Alam mo natin yan kasi ang kanilang Plan A, yun pong si Morales, ang Plan B, ito po ngayong si Cathy Bangag or si Binag mga kabayan. Meron pa nga mga plus additional po na meron ng USB daw na puno po ng mga files na kung saan pwede lang gagamitin na itong si PBM malilintikaw ng mga kabayan, matatanggal daw sa pesto. Meron pong inilabas sila na peaking video na kung saan hanggang ngayon pinapakalat pa rin po ng mga kabayan at saka pinag-uusapan pa rin po doon sa kanilang mga vlog, doon po kay Hitad hanggang umabot sila doon sa SMNI, nagpatulong sila sa SMNI kasi hindi kasi ito pinik up po ng mainstream media mga kabayan. Bakit daw sabi nila? Doon daw sa mga nagreklamo sa piki daw na video mga kabayan, bakit daw hindi kakasuhan o hindi daw ipapatawag doon po sa Senado o sa Kamara mga kabayan? Di ba yan po sabi ni Hitad kahapon doon sa kanyang interview po sa SMNI mga kabayan? Gusto kasi silang magpapansin. Yung daw sa tingin nila, sa tingin po ng gobyerno natin na sila po yung responsibilidad sa napakalat po ng video mga kabayan, bakit daw hindi pinapatawag dyan sa Kamara o sa Senado? Bobo naman pala eh. Bakit naman ipapatawag? Kasi ipinalabas nila yung video mga kabayan, di ba doon po sa ibang lugar, doon po sa US o sa lugar po nila sa Baluarte daw ni Hitad mga kabayan sa California. Baluarte daw ni Hitad ng California. Katarantaduhan. Bakit naman ipapatawag? Doon kasi ginawa mga kabayan. Kaya nga itong grupo nila ni Hitad, itong grupo nila ni Roque, mautak talaga eh. Kasi alam nila na kapag doon nila ipapalabas po yung video ng mga kabayan, hindi kasi sila mahabol ng ating gobyerno kasi meron pong jurisdiction mga kabayan. Ngayon, may nagsabi kasi Ivan, sabi niya fake news pearlers daw ako mga kabayan. Ang dami nga eh, hindi ko mabilang. Ang dami ng mga kabayan. Siguro 20 or 30 mga trolls na kabilang kampo. Yung mga haters natin, nagsitalbugan po ang kanilang mga kaspa mga kabayan. Nang sinabi ko na meron pong Plan C at saka Plan D po itong kabilang kampo. Mamaya, meron kong ebidensya mga kabayan na totoo po ang sinabi ni Sir Ivan. Di ba kahapon hindi ko napakita dito na wala akong napakita po na screenshots or either yung video mga kabayan? Di ba wala? Makailang beses ko yan sinabi na kahit wala pong maipakita po si Sir Ivan na screenshots or either a video, totoo po ang sinasabi ni Sir Ivan. Pero siyempre ang ating po mga haters ay lang maniwala. Pero challenge po sa mga haters. Kapag merong magpakita sa inyo mamaya po na isang video na sinabi talaga yan po ng isang vlogger, ma-promise ba ninyo na mag-convert na kayo or susuportahan nyo na po si PBM? Sige nga, please comment nyo sa baba at saka babalikan natin yan mamaya mga kabayan. Okay mga haters? Challenge ba? Or is it challenge accepted? Ipapatunayan ko sa inyo, hindi po fake news peddlers si Sir Ivan. Before na pumunta ng mga kabayan, ipakita ko muna sa inyo. Kasi nga itong si Hitad kasi, nagpapansin mga kabayan. Naalala ba natin yung time po na pumunta doon sa Malacanang itong mga Olympians natin mga kabayan, mga atleta po, sila si Yolo, basta yung mga Olympians mga kabayan, di ba sinalubong sila ng first family, sila si PBM, nandun po si Felisa, ang kalamang anak, si Benny, at saka ito pong si Simon mga kabayan. So hindi pa dumating yung mga Olympians natin, di ba sumayaw po si Felisa mga kabayan, pati po itong si Benny, kasi meron pong pinatugtog doon na isang ethnic yata yan, ethnic dance man tawag niyan. Nakalimutan ko lang name eh. Tapos ipakita ko lang sa inyo para you have the idea mga kabayan. Kasi baka hindi naman maniwala itong mga haters eh. So ipakita ko lang sa inyo ang ating video. For more details, let's watch this.
Well, hindi ko lang sure kung ano yung name po or title po ng ethnic dance ng makabayan. So, i-comment nyo lang po sa baba, okay? So, nakita ho natin, sumaya po si Felisa at saka itong si Benny makabayan. Ang galing nga sumaya ni Felisa eh. Parang nang asar makabayan. Feeling ko no, nang asar dito si Felisa at saka ito pong si Simon makabayan. Bakit ko nasabi yan na nang asar po ng asar? Kasi nakita ko doon, totoo naman talaga epektibo makabayan kasi nang pumunta ko doon sa account po ni Hitad, yung political witch boy, doon ko kasi nakita na sabi po dito ni Hitad, sabi niya, sana na ganito na lang kayo kaysa sumayaw. Sabi ng makabayan, sana lang daw, nagbitbit na sila ng baril kaysa daw sumayaw makabayan. Pero meron ditong ibig sabihin pong si Hitad, di ba yung, yung mga NPA makabayan, di ba parang ganun kasi i-picture, di ba yung NPA, nagdala sila ng baril at saka parang ganun po na imahe po yung ibig sabihin makabayan. Pero ayaw ko i-calibrate masyado makabayan. Pero you have the idea, 'di ba? Parang ganun po yung yung purmahan ng mga NPA, magdala ng baril at saka ganun po yung suotan. So yun kasi ang gusto ni Hitad. Gusto niya na mag-NPA na lang or papasok sa NPA po yung mga anak po ni Felisa makabayan. Gungong talaga no, talagang napaka-insecure dito tong si Hitad. Kasi hindi naman niya alam kung paano po sumayaw po ng ethnic makabayan. Alam ko po na insecure siya. Na-insecure siya dito kay Felisa. Kasi ang gusto niyang sayawin makabayan, gusto niya yung patay sindi na music, yung patay sindi po na style po na magsasayaw. Yung ganun kasi ang gustong klase na sayaw po ni Hitad makabayan. Kasi kapag mga ethnic dance, wala po yan sa bokabularyo ni Hitad. Kasi ang kanyang alam, purong po sa club makabayan. Puro kasi kapukpukan lang ang kanyang alam. Na-insecure kay Felisa dahil po sa sayo makabayan, gunggong talaga no. Okay, so forward tayo. Pag-usapan ho natin. Tsaka unahin natin itong makabayan kasi sinabihan na si Sir Ivan, fake news daw tayo. Well, I can assure you, hindi po fake news si Ivan. Sino ang nagsabi niyan, Sir Ivan? I present to you si pambansang Tagiptip makabayan. Mga haters, si Tagiptip po ang nagsabi niyan. Iparin ko sa inyo, okay? At saka re-reactionan ho natin. Hayaan nyo ho, mga kababayan, malapit. Teka, sabihin ko ba? Okay, nasa plan C na ho tayo, ha? Tatandaan nyo po yung matagal na napag-usapan na po natin, ha? Matagal na po natin napag-usapan. A, B, C, D. Ayan, nasa plan C na ho tayo. Mga kababayan, excited na ba kayo? Na-excited na ba kayo sa plan D? Relax lang, medyo mahaba-haba po itong plan C, mga kababayan. Mamayang gabi, pag-usapan natin yung plan na yan, plan C at saka plan D. Dalawa na lang natitira. Excited na ba kayo? Wag lang po kayong mainip. Yan lang po ang aming ibibigay ho sa inyo. Wag lang ho kayong mainip. Bagamat may mga idea na ho kami kung ano na ang takbo, no? Kung ano na ang mangyayari sa mga susunod, wag ho kayong mainip. Pagkakamit din po natin yung ating ipinaglalaban. Makukuha din ho natin, mga kababayan. Ano ba nun kasi ang kanilang ipinaglalaban makabayan? Hindi ko talaga maintindihan, no? Ano ba talaga ang kanilang ipinaglalaban dito? Yung gusto lang papalitan po si PBM bilang gusto lang tatagalin po sa peso si PBM bilang presidente makabayan at saka ipapalit nila itong si Pipi Sara. Yan ba kanilang panawagan? Yung ipapalit na kay PBM wala naman kasing kwenta, bubuho yun. Hindi siya qualified po maging presidente at alam ho natin yan lahat at alam rin po yan ni pambansang Tagiptip makabayan. Pero ayaw lang tanggapin. Bakit? Kasi kapag maupo kasi itong si Sara Duterte bilang presidente, magiging advantage kasi sa kanilang makabayan. Pati yung mga kaso ngayon nila ni Digong, ang kaso dito ni Bato de la Rosa, ang issue dito sa Pogo, ito pong si Harry Roque at saka marami yung iba, kay Kibuloy makabayan, matatanggal kasi yan lahat kapag maupo po bilang presidente itong si Sara Duterte. Hindi daw sila pinapakinggan makabayan kaya mga bubot mga gunggong nito eh. Patuloy tayo. Bago tayo magtuloy-tuloy, palike naman sa mga hindi pa nakalike. Oo nga, mga haters, please like naman po sa ating video. Alam mo kasi yung mga haters hindi nagla-like yan eh.
Ano ang mga nag-lag dito? Siyempre yung mga solid ng mga viewers natin, ang lahat ng mga viewers. But aside po sa mga haters, yung mga haters na yan, hindi po yan mag-like po sa video ni Sir Ivan. Okay? I-like nyo naman po para may pakinabang kayo. At least nalaman nyo dito yung mga totoong balita, di ba mga haters? Patuloy tayo. Hindi ho siya nagbubulag-bulagan, bibingi-bingihan ho sa atin. Ito ang pagiging karapat-dapat na Pangulo ng Pilipinas. Hindi sa mahal natin ang mga Duterte, kundi doon tayo sa politiko, mga kababayan, na marunong pong makinig sa bawat hinanaing ng pamilyang Pilipino. Hindi katulad po nitong isang nakaupo ngayon, ayaw ho tayong pakinggan. Nagbibingi-bingihan ho sa atin, ayaw na nga tayong lingunin. Hindi raw sila pinapakinggan ni PBBM mga kababayan. Hindi raw sila nilingon ni PBBM. Well, sino ba naman sila para po lilinginon po ni PBBM? Diba sino sila mga kababayan? Wala naman kasing kwenta ka lang ginagawa dyan sa mga rally, dyan po sa Maisog Rally, doon po sa EDSA Friday. Siya nga pala, diba may rally ngayong gabi mga kababayan? EDSA Black Friday ang tawag. At saka sabi nga ni P-Boss na pupunta daw doon itong si Roking, meron pang ibang mga spokesperson mga kababayan, mga Maisog Rally, pupunta ngayong gabi doon po sa EDSA Black Friday mga kababayan. EDSA Black Friday, parang may masamang pangitain yan. Baka lalangawin mga kababayan. Yan po'y babangawin na naman po. EDSA Black Friday. Hindi naman kasi mga ototo po yung taong bayan. Wala na pong naniniwala sa kanila mga kababayan. Ano bang pinaglaban nila dyan sa EDSA? Gusto lang gagawa po ng people power. Nagbabakas sakali sila na mauto nila yung taong bayan mga kababayan. Gusto lang tatanggalin po sa pwesto si PBBM. Well, hindi na kasi yan mangyayari. Bakit? Mga haters, no, mga vlogger po ni Digong ng mga gonggong, mga bobo, hindi nyo kayang matatanggal si PBBM diyan po sa pwesto bilang presidente. Bakit? Kapag gagawa kayo ng people power, kailangan nyo po ng power diyan po mismo sa Kongreso. May power ba kayo sa Kongreso? Sa Kongreso pa nga lang, wala limang kababayan. Ilan na po dito ang kailang kalyado dyan sa Kongreso? 3, 4 lang ba? Diba? Tas ang dami po ng mga congressman mga kababayan. Ang kailang kalyado na noted po, 3 or 4 yata yun. Kailangan nyo po ng power dyan po sa Kongreso. Pero hindi ho yan mangyayari. Bakit? Suportado po ng majority po ng mga congressman, congresswoman po si Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi nyo kayang magkaroon po ng people power o mapatalsik po si BBM. Lalong-lalo na, kailangan nyo rin po ng power ng mga kasundaluhan natin. PNP at saka yung AFP at saka yung Navy mga kababayan. Mga kasundaluhan ho natin. So kailangan nyo po mga haters, tatangan nyo kailangan nyo po ng kanilang suporta. Meron bang sumuporta? Kasi di ba ang mga sumuporta sa inyo, yun lang po mga retired na mga military mga kababayan. Di ba mga haters, mga nautol nyo, yung mga retired na mga military, kasi yung mga tao na yun, mga gunggong kasi, nakabenepisyo kasi sila doon po sa mga binibigay po ni Digong noon mga kababayan. Kaya doon sila dumitikit kasi kapag sakaling ito pong si Sara maupo po bilang presidente, makakabenepisyo rin po sila mga kababayan. So doon sila nagbabakasakali kasi pagkakala nila, malakas pa rin po yung mga Duterte. Malakas lang ang Duterte sa panahon po ni Digong kasi marami pong nauto kay Digong mga kababayan. O diba? Ano na mga haters? Diba sabi ko sa inyo, totoo pong sinasabi sa Ivan, meron pong planong Plan B, tapos na kasi yung Plan A at yung Plan B, ngayon meron silang Plan C plus Plan D mga kababayan. Alam ba ninyo kung ano yung Plan C? Kasi nagmasalmis ako doon sa mga vlogger mga kababayan, ang ibig sabihin pala nila na Plan C, ito palang pag-file ni Pulong Duterte dyan po sa Kamara mga kababayan, yung bill po ngayon na magkakaroon dito ng compulsory or mandatory po na magpa-drug test, included po si BBM, ang presidente, pati po yung lahat po ng mga officials, either appointed or yung elected mga kababayan. Diba? Yan po ang plano, ang Plan C nila. Yang hakbang ginawa po ni Pulong Duterte na nag-file siya ng kanyang House Bill mga kababayan. So nalaman ho yan sa Ivan. Bakit? Doon kasi sa vlog po ni Bisdak.
Either hindi po dito pinatutungkulan po na ni pambansang Tagip-tip mga kababayan. Hindi niya sinabi doon, meron siyang parang tinutukoy about po kay Pulong Duterte. So kapag mabanggit kasi natin pa yung name po ni Pulong Duterte, alam ho natin kung ano po yung ginawa ngayon na hakbang ni Pulong Duterte dyan po sa Kamara mga kababayan. So kapag tagpiin ho natin lahat ng mga sinasabi, nalaman po ni Sir Ivan na yun po ang kalang Plan C, itong si Pulong Duterte. At kahit pa, meron silang Plan D, Plan E, Plan C, lahat na ng letter mga kababayan na plan, hindi pa rin po yan mangyayari. Hindi sila ito magtatagumpay mga kababayan. Bakit? Si PBBM, suportado siya ng majority po ng taong bayan. Mas lalo na suportado rin po si PBBM ng mga Pinklawan at saka ng mga Dilawan mga kababayan. Agree ba kayo kay Sir Ivan? Please comment nyo sa baba. Babasahin natin yan mamaya mga kababayan. Okay? So anyways, patuloy tayo. Naalala ba natin mga kababayan na si Zelensky pumunta po sa Pilipinas? Di ba pumunta po si Zelensky sa Pilipinas? Si Zelensky nakapagkamain ho siya kay PBBM. Ngayon, ginamit nila itong style na to kasi nga lahat daw ng mga nakamayan ni Zelensky mga kababayan, minamalas daw, natatanggal daw sa pwesto mga kababayan. 'Di ba ang latest po na balita na kung saan nag-stop na po or nag-resign po bilang Prime Minister, 'di ba yung sa Japan mga kababayan? 'Di ba ito pong sa Prime Minister po ng Japan, 'di ba nakamayan siya ni Zelensky mga kababayan. Ito po yung picture pinapakalat nila. Pero hindi lang po dito minalas si PBBM mga kababayan. Si BBM nakamayan ho siya ni Zelensky. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin po si BBM bilang presidente. Hindi umepekto po ang malas kay PBBM. Kasi si PBBM, guided ho siya sa ating Panginoon. So hindi siya minalas mga kababayan. At minahal po, hindi minalas, minahal po ng taong bayan si PBBM. Kasi maganda po niya pagkadala po ang bansang Pilipinas mga kababayan. Ngayon, ito pong si Jason Sa, isa rin po kasi siya nag-post mga kababayan. This is 11 hours ago before po nag-blast si Ivan. Sabi niya, tanong, bakit lahat ng kamayan ni Ukraine President Zelensky either tinanggal sa pwesto, pinalalayas o kaya nagbibitiw sa tungkulin? Anong malas o sumpa ang hati nitong mamang ito sa kanyang mga nakakapulong o kinakamayan? Parang may sakulam siyang dala. By the way, nakipag-handshake ba siya kay PBBM noong bigla ang dumalaw ito sa Pilipinas? Yes po, kagalkal. Itong si Jason Sa makabayan kasi ang kanyang ay nakasabihin parang pangit eh. ito kasi kapag ini-interview siya doon sa Isimina makabayan, inuubo siya. Kapag iuubo makabayan, parang ang paka talaga eh. Kagalkal talaga eh ang kanyang plema makabayan. Grabe yung plema. Umabot yata sa kanyang utak makabayan. Kaya nga nagkakapulyot ang kanyang utak ni Jason Sa. Kahit ano lang po ang kanyang mga pinagsasabi makabayan, mamalasin daw si BBM kasi daw kinamayan siya ni Zelensky makabayan. Maniniwala ba tayo? Hindi mo yan mangyayari. Ibang-iba po na lider si BBM. Sila po ang mamalasin makabayan. Sino ba yung minalas dito? Diba yung kampo po ng Digong makabayan? Ang minalas dyan, ito si Gaboloy, si Digong nga pala talagang stress ng makabayan. Napansin ba natin sa kanyang latest po na interview, talagang pumayat no? Sobrang pan ngayon ng Digong eh, parang nag-iba talaga yung aura niya kaysa noon makabayan. Mas lalo siyang na-stress kasi nga yung ICC makabayan, ang kalang warrant of arrest, according po sa ating mga kaibigan po dyan sa mga Dilawan, next month, by September, darating na daw yung warrant of arrest makabayan. Tsaka meron na po nagsabi niyan, isang justice makabayan noon, si Carpio yata yung nagsabi noon. Meron po sinabi itong si Carpio na by next month daw, darating yung warrant of arrest. Kaya galit na galit ngayon ito pong si Digong, pati po itong si Bato makabayan. Mas lalong nagalit ito pong si Bato de la Rosa kay Secretary Remulla makabayan. Kasi nga di ba sabi, babasahin ko lang po para hindi tayo magkakamali. Kasi sabi dito ni Bato de la Rosa, what is more troubling is when our Secretary of Justice declared that once an arrest warrant is issued, it's the Interpol job to serve it. Mapangalip po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. So siya po ay sinagot po ni Secretary Boying mga kababayan. Ang sabi po ni Secretary Boying, wala na tayong commitment sa ICC.
Pero ang Interpol, may commitment tayo. Which is totoo yan mga kabayan. Membro pa rin po tayo ng Interpol at kailangan talaga natin po yung Interpol. Bakit? Di ba sinabi ko yan noon, tsaka in-explain ko yan dito mga kabayan, in case lang na meron pong isang wanted, pupunta doon sa ibang lugar mga kabayan, so kukontakan kasi natin ang Interpol para po ilagay po sa red notice mga kabayan. Kaya nga hindi tayo kumalas po sa Interpol kasi kailangan talaga ng Interpol. Totoo ang sinabi po ni Secretary Remulla na hindi na po tayo membro po or wala tayong commitment po sa ICC, pero ang mag-serve kasi ng warrant of arrest ang Interpol kasi mga kabayan. And I've heard also from our reliable sources, ang mga Interpol nandyan na po sa Pilipinas, naghihintay na po mga kabayan. Di ba, vlogger po yan sa ating isa po sa ating kaibigan po na vlogger mga kabayan. Meron po siya mga ipinakita ng mga screenshots doon eh. Meron mga conversations. Itong mga Interpol, nandyan na po sa Pilipinas or baka nandyan po sa Davao, Bato de la Rosa. Pinalibutan na kayo. Naghintay po yan mga kabayan, okay? So by next month daw, darating ang warrant of arrest ni Digong, ni Bato de la Rosa, pati po doon sa mga ibang mga suspected po na sangkot po sa drug on war mga kabayan. Kaya sila po ngayon nagkaka-stress na, okay? So bakit daw pumunta doon sa bakit daw pagpatuloy po sa mga balitang mga mainit mga kabayan, ipakita ko muna sa inyo ang ating pong good news. For more details, let's watch this. Papalo na sa 700 milyong pisong halaga ng tulong ang naipamigay sa mga magsasaka at mangingisda mula noong Mayo hanggang Hunyo. May ilang bili naman na ipinag-utos si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalakas pa ang sektor ng pagsasaka sa bansa. Si Alan Francisco sa sentro ng balita. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kampanyang Bayani ng Pilipinas bilang pagpupugay sa mga magsasaka. Sa pulong ng Private Sector Advisory Council o PSAC, binigyang diin ni President Marcos ang sakripisyo ng mga magsasaka upang makapagbigay ng pagkain sa mga Pilipino at mapanatili ang supply nito o ang food security. Sabi ni Pangulong Marcos, kung hindi sila magsasaka, wala tayong kakainin. Ang Bayani ng Pilipinas campaign ay inisyatiba ng PSAC upang isulong ang pagsasaka bilang good way of life at ikayatin din ang mga nakababatang henerasyon na piliin ang farming bilang isang propesyon. Isa rin anya itong paraan upang ipagdiwang ang mga Filipino farmers. Mula Mayo 9 hanggang June 5, 2024, ang gobyerno ay nakapamahagi na ng higit 900 million pesos na tulong sa 70,000 benepisyaryo sa 7 rehiyon ng bansa sa tulong ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and their families. May mga irrigation projects na rin na nakumpleto at naayos. Gawing mas accessible o abot kaya ang soil testing sa bansa. Ito ang utos ni Pangulong Marcos sa Department of Agriculture. Sinabi ito ni Pangulong Marcos matapos irekomenda ng Agriculture Department na magsagawa ng soil mapping at agricultural liming na magpapalawig sa sugar industry. Sabi ni President Marcos, dapat mayroong kahit isang soil testing center sa bawat rehiyon. Makatutulong ito upang maagap na makaresponde sa mga magsasaka. Sabi ng DA, tuloy-tuloy ang restructuring efforts nila upang mapataas ang bilang ng mga soil testing centers sa bansa. Target nilang magkaroon ng kabuang 12 pasilidad sa susunod na taon. Inatasan din ni President Marcos ang Cooperative Development Authority o CDA na tingnan ang partnership sa pagitan ng agriculture cooperatives at ang mga lokal na pamahalaan upang mapaigting ang development at training ng mga magsasaka. Ang CDA ay isang ahensya ng gobyerno na naka-attach sa Department of Trade and Industry. Nagtataguyod ito ng pag-unlad ng mga kooperatiba bilang instrumento ng social justice at economic development. Inasan pa ng Department of Migrant Workers ang alagaan ng financial assistance sa mga distressed OFW at ang kanilang mga pamilya. Ito po ay sa ilalim ng agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o action fund bilang sa mga makatatanggap ng 50,000 pesos ang mga OFW na nawala ng trabaho dahil sa economic recession o di kaya naapektuhan ng retrenchment. Sakop din ito ang mga biktima ng pangabuso, illegal recruitment at mga kalamidad. 75,000 pesos naman sa mga OFW na may matinding sakit, nasugatan at may health condition na posibleng nag-ugat sa pangabuso
Kasama din dito ang mga naapektuhan ng digmaan at political unrest. Makatatanggap din ito ang pamilya ng mga OFW na nasa death row. 100,000 pesos naman na financial assistance ay ipagkakaloob sa mga pamilya ng OFW na nasawi sa ibang bansa. Ngayon din ang pamilya ng mga OFW na nasawi 1 taon matapos makabalik ng bansa. Ilang kasunduan ang nilagdaan kasabay ng ika-55 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore. Kabilang pa sa napag-usapan ng dalawang leader ang tagumpay ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Vicky, nasa bansa ang presidente ng Singapore na si President Tharman Shanmugaratnam para sa 3-day state visit dito sa Pilipinas. Ang pagbisitang ito kasabay ng ika-55 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore kung saan mahigit 200,000 Pilipino ang nagtatrabaho o naninirahan. Hindi naging pangkaraniwan ang bilateral meeting ng dalawang leader dahil pagkatapos ng kanilang mga nakahandang talumpati tungkol sa kooperasyon at pagpapaigting ng relasyon, napunta ang kanilang usapan sa naging tagumpay ni Carlos Yulo sa nakaraang Olympics. Mr. Yulo's 2 goals is the only athlete from Southeast Asia, from an ASEAN nation, who's had 2 Olympic golds ever in any sport. So it's a real milestone. It's a real milestone for all of us. I mean, we share in a bit of the reflected glory of of the Philippines. That's what I was telling everyone tonight. It's not about us. We're just reflected glory over here, and trying to be part of the of the achievements of our athletes. We are very, very proud, and the welcome that people gave was really overwhelming. Nito lamang Mayo ay galing si Pangulong Marcos sa Singapore para sa isang working visit at nakausap na rin niya doon si President Tharman at si Prime Minister Lawrence Wong. Sa kanyang keynote address sa Shangri-La Dialogue doon, iginit ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas na hindi tayo matitinag sa sigalot sa South China Sea. Nitong Hulyo naman ay nilagdaan ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding sa Defense Cooperation. Ngayong gabi naman, formal nang nilagdaan ang dalawang kasunduan. Isa rito ay para sa pagtatakda ng regulasyon sa recruitment ng healthcare workers at pangangalaga sa kanilang kapakanan, at isa pang memorandum sa pagbibigay ng insentibo sa mga industriya para bawasan ang kanilang carbon footprints at mapangalagaan ng kalikasan. Ilang mga kasunduan pang niluluto sa pagitan ng mga pribadong sektor at NGO sa Singapore at mga lokal na pamahalaan dito sa Pilipinas. Muli namang nabanggit ng dalawang lider ang kanilang magkaparehong posisyon sa usapin ng South China Sea. Look forward to the opportunity to reaffirm our commitment to maintain and to promote peace, security, and stability in the region, as well as our strong support for the peaceful resolution of any such disputes. The South China Sea is an extremely important issue. Singapore's position, of course, is well known. We've consistently upheld the rights of all states to freedom of navigation and overflight, and strongly supported the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. Ganyan po kagaling ating presidente, mga haters. Ganun po kabait si PBM. Pinakakatiwalaan siya ng mga leader po ng ibang bansa. Tingnan nyo mga kabayan. Siya nga pala, di ba nabanggit nila doon itong si Carlos Yulo. Dahil po napag-usapan lang si Carlos Yulo, nasabi po ng taga Singapore na talagang proud ho sila na itong si Carlos Yulo, kasi nga 'di ba siya lang po dito yung athlete makabayan in whole Asia na nakuha kasi ng 2 gold medal. Si Carlos Yulo, mga kabayan. Talagang nakaka-proud, no? Iba talaga si Carlos eh. Kaya ngayon marami pong na-inspire makabayan. Gusto na rin po mag-gymnast. Ang dami mong nakita ng mga trabahante dyan sa restaurant or saan mga trabaho makabayan. Barang gusto na yata siguro mag-gymnast makabayan. So yan po ay talagang nakaka-proud rin po bilang Pilipino dahil po sa nagawa po ni Carlos Yulo makabayan. So speaking po of Carlos Yulo, si Manong Chabit nga pala, no, handang-handa siyang mabigay po ng 5 million pesos makabayan doon po sa pamilya ni Yulo, kay Yulo or doon po sa kanyang pamilya. Basta lang po sila po ay magkabati makabayan. Basta lang po sila magkabati, handang-handa po si Manong Chabit mabigay po ng 5 million pesos. Kasi ayon po kay Manong Chabit makabayan, naramdaman niya po bilang isang pamilya na dito po sa sitwasyon po sa pamilya ni Yulo, kasi kapag mangyari yan sa kanya makabayan, so
talagang maapektuhan siya. Hindi po maganda kasi ang relasyon po ng pamilya. Kapag hindi kasi maganda ang relasyon ng pamilya mga kababayan, parang parang pangit talaga eh. Parang hindi tayo komportable sa sa mga nangyayari dito po, lalong-lalo na ito pong si Yulo Makabayan na nagkaroon siya dito ng fame kasi nga siya po ay Olympian, siya po ay isang champion Makabayan. So para sa akin napakasimple lang pong problema na yan, makabenepisyo pa sila Makabayan, di ba? Magkabati pa sila, si Yulo at sa kanyang pamilya, bibigyan pa sila dito ng 5 million pesos po ni Manong Chabet. Pero sa akin, para sa akin lang, hindi to pang maritisan lang, ang para sa akin lang ang makatulong kasi dito na magkabati po si Yulo at saka ang kanyang pamilya, ito pong si Chloe Makabayan. Bagal may nasabi si Ivan, kasi doon ko po nakita sa post po ni Sasot. Yes, si Sasot, meron siyang post Makabayan. At saka ito pong si Crisette Loretta Cho, na kung saan last 2020 yata yun or 2021, meron kasing conversation itong si Chloe at siya ng kanyang, I'm not sure kung fans ba yung Makabayan o baka kaibigan nilang. So tinanong siya na ganun talaga nagagawa po ng pag-ibig, sinuswerte daw, na ganun, basta marami silang mga pinag-usapang Makabayan. Hanggang itong si Chloe, nag-reply siya na lahat ng kanyang mga sinasabi, sinusunod daw ni Carlos Yulo Makabayan. Lahat ng kanyang sasabihin po ni Chloe, sinusunod po ni Carlos Yulo. So para sa akin, dahil po yun ay nasabi po ni Chloe, so dapat isa na po siya dito, nagawa po ng hakbang para po magkaayos ito pong si Carlos Yulo at sa kanyang pamilya Makabayan. Malaking tulong po or makatulong talaga itong si Chloe. Sana gawin niya po para magkaayos na Makabayan, okay? So anyways, forward tayo. But before that, i-share natin. Nandyan po si Jobito Garcia. Hi to Vena Kelliet. Nandiyan po si Trexie Villa, hi Daras, nandiyan po si Gayatin Esterlita, Joyful Pinay, Papa Adilio, MMJ18, nandiyan po si Annie Huson, Benjamin Gonzalez, Eva Narita, hi to Virginia Villavicencio, nandiyan po si Dadoy Maranan, Angelita Hulsanger, Asper Nito, Infinite Streams TV, Zaldi Gumalog, Ricardo Catoings, ang hirap naman nun. Ricardo Toings, nandiyan po si Ming Centino, William Steven Verdugo, Lods Lahara, nandiyan po si Elsa Hoffman, Alicia Leak, Gorgonia Angela, and hi to Nestor Martinez. Okay, so mga kababayan ko, pag-usapan ho natin, ito pong interview ni Tikia, may-ari po ng Publicos Makabayan, doon po sa SMNI. Si Tikia, meron siyang interview kahapon. Kasi ito po ay tungkol po sa mga naglabasan ngayon na survey ng iba-iba po ng mga survey firm Makabayan. Like for example, yung Okta, yung SWS, yung bago ngayon na Oculum, yung Tangere. Naglabas, diba? Sunod-sunod po yung paglabas na po ng survey Makabayan. At lahat po ng survey na yon, talagang pabor. Talagang nakita natin doon na mataas po ang survey ni BBM or mas tumaas pa ang survey rating ni BBM. So ito pong Publicos Makabayan, hindi pa sila nagpalabas po ng survey. Napansin ba natin? Yung Publicos hindi po nagpalabas ng survey. So napag-usapan lang kahapon tungkol dito po sa inilabas po ng survey ng 4 na yun na binanggit ko ng mga survey rating survey for Makabayan. So alam nyo po, dito kasi sa SMNI, dito rin po kasi kay Tikia, even though kinuha siya na bilang isang guest Makabayan, talagang maintindihan natin doon sa ibig sabihin po ni Tikia, gusto niya kasi na parang ipamukha niya sa taong bayan na hindi credible yung mga survey na naglabasan po recently Makabayan. Ito po pagkintindi ko, mga haters, 'di ba? Alam ko po, nakita niyo po yung interview ni Publicos ni Tikia doon po sa SMNI. Ito ang pagkakintindi po ni si Ivan. Gusto niya kasi pong sisiraan po yung ibang survey Makabayan kasi nga hindi sumang-ayon po sa gusto nila yung survey rating ni BBM. Gusto kasi nila na lagi pong mababa Makabayan kasi nga 'di ba lagi nang sinisiraan. So dahil po lagi lang sinisiraan po si BBM, nag-expect sila na bababa pa yung survey rating po ni BBM. Pero iba kasi ang nangyari Makabayan. Kabaliktaran kasi ang nangyari sa survey rating. Ipakita ko muna sa inyo. Ito pong interview po ni Tikia Makabayan. For more details, let's watch this. Madalas nating nakikita sa mga survey ang kasiyahan ng publiko sa isang public official na namumuno kung nagagampanan ba niya ng mabuti ang kanyang tungkulin o hindi.
Pati na rin ang mga isyong dapat na matugunan ay nalalaman din natin sa pamamagitan ng resulta ng survey. Ngunit paano na lang kung nagiging isang uri na ito ng mind conditioning sa publiko? Alamin natin ang paliwanag ng isang political strategist sa balita ni Carlo Dela Peña. Mahalaga ang pagsasagawa ng isang survey dahil dito makikita ang sentimiento ng taong bayan, lalo na pagdating sa mga isyu na dapat tugunan ng pamahalaan. Sa survey rin malalaman kung nasisiyahan ba ang publiko sa mga ginagawang hakbang ng mga namumunong opisyal. Sa isang panayam ay pinaliwanag ni Malu Tiquia, isang political strategist, na hindi lang ang kahalagahan ng survey ang dapat ikonsidera, kung hindi maging ang panahon kung kailan ito isinagawa. Ang survey kasi is a snapshot of a point in time. Okay. So, kailangan nating malaman kailan ba ginawa yung survey. Kung ginawa yan ng June at linabas ng August, ang tawag ho yan sa industriya, panis. Bakit ho? Stale result. Kasi it is true at that point in time. Ani Tiquia, ang survey ang nagsisilbing gabay lang at hindi agad na masasabing conclusive o pinal pagdating sa takbo ng pananaw ng publiko sa isang paksa o individual. Random din aniya ang pagpili ng sasagot sa survey at maaaring hindi kumakatawan sa kabuang bilang sa isang komunidad. Napaka-importante sa survey ang framing ng tanong. Paano ba ginawa yung tanong, no? So hindi ka naglalagay ng bias sa tanong kasi pag nakita niya kung ako yung loyalist, nakita ko yung salitang Marcos, ititik ko yun. Diyan na yung makaabayan. Diba? Sakto ang analysis sa Ivan. Gusto niyang sisiraan makaabayan. Kasi doon po sa una sa kanyang sinabi na titingnan daw muna yung date na covered po ng survey makaabayan. Kasi daw pag malayo po, at saka like for example, kinuha yung survey na yun sa month of June, then nilabas po sa August makaabayan. Diba sabi niya, nagiging panis daw? Tanong, Tiquia, kailan ka naglabas po ng survey, trust rating, approval rating po ng dalawang leader natin na yung gap is only 1 week? Kailan ka naglabas po ng ganun po na survey? Kahit kaysa, di ba walang ganun makaabayan? Mostly talaga 3 weeks, di ba 3 weeks yung gap? Tapos naglabas sila ng survey. Mostly nga month makaabayan bago po makapaglabas po ng bagong survey. Di ba? Gusto kasi niya na tatanggalan po ng kredibilidad yung mga survey makaabayan. Pero yung sinabi niya, yung banat niya, babalik kasi sa kanya. Kasi mismo po ang kanyang survey firm, gano'n po ang ginagawa. Medyo panis according sa kanya makaabayan. Okay? So sabi niya, dapat daw yung survey, yung tanungan, titingnan daw yung meron daw framing makaabayan. Hindi daw lalabas na magiging bias. Saan doon sa survey po ng Okta, SWS, ng Tangerine, ng Oculum, ang bias doon makaabayan? Diba? Tanungin natin po si si Tiquia. Sabi niya bias daw eh. Nagiging bias sa kanyang pananaw, sa kanyang tingin. Bakit? Hindi kasi sumang-ayon, hindi kasi mataas ang survey doon kay Sara. Mas lalo nang lumaga pa makaabayan. At malamang sa malamang, in the coming days, in the coming weeks, mas lalo pong lalagapak ang survey ni Sara. Bakit? Kasi dyan po sa cover po na date na yan, dyan na kasi yung siya po ay nag-ingay makaabayan. Yung naglabas na ho siya ng open letter. Kaya ngayon pa lang, sinisiraan na po ni Tiquia yung mga survey rating. Kasi gusto niya ipamukha po sa taong bayan, hindi ka panipaniwala po yung inilabas po na survey rating ng SWS, ng Okta, ng iba pang mga binanggit ko, even though hindi niya sinabi po yung mga survey rating makaabayan. Pero kapag yan po'y marinig ng mga survey firm, talagang titirahin itong si Tiquia makaabayan. Kaya hintayin natin. Malamang sa malamang, 100%, meron sa 4 na to na survey firm magsasalita against ito kay Tiquia. Kasi gusto niyang pasamain makaabayan. Sabi niya, di ba, yung last po na statement niya na kung saan hindi ko na pinatutuloy kasi walang kwenta makaabayan eh. Sabi niya, kasi daw kapag babanggitin doon yung Marcos, siyempre yung mga lolista, Marcos, doon po siyempre buboto kay PBBM. Kapag Duterte naman, doon po buboto yung mga Duterte. Bakit niya sinabi yon? Hindi na kailangan, alam niyo po, hindi na kailangan niyo sabihin po ni Tiquia. Kasi bakit niya sinabi yon? Diba mayroon pong dalawa, mayroong pro-Marcos, mayroong pro-Duterte po na latest po na survey makaabayan, yung pro-Duterte versus pro-Marcos. Ang pro-Marcos kasi tumaas yung survey na kung saan marami na ngayon, dumadami na ngayon po yung sumuporta kay PBBM. Sa mga pro-Duterte,
kumunti makabayan. Naglagabak po ng plus 22 yata yon. Bumagsak po ng plus 22 kasi nga ang naniniwala lang ngayon po sa mga Duterte is only plus 16 makabayan. Sa kay PBBM, 30 plus kasi. So taas po yung nilundag po na sumuporta ngayon kay BBM. Kaya sabi niya, dapat daw hindi bias. Dapat daw hindi yung babigitin kung ikaw ba ay pro Marcos or pro Duterte. Isa lang pong ibig sabihin yan. Mas marami po ang naniniwala ngayon kay PBBM or sa mga Marcos. Ayaw lang kasing mapahiya po ang kanilang poon makabayan. Diba? Noon, praise na praise pa sila sa SWS. Praise na praise lang makabayan. Nung sunod-sunod po yung SWS po, naglabas po ng survey na medyo bumaba po yung survey rating ni PBBM. Tumaas ng konti, bumaba na naman. Doon praise na praise nila yung Okta at yung SWS. Ano nangyari ngayon? Bayaran daw. Nakatawa naman. Ganyan naman kasi yung mga argumento po ng kabilang kampo makabayan. Kapag hindi kasi sasang-ayon sa gusto nila, no, gusto na sabihin lang kaagad na nabayaran to, nagiging bias na to, wala, di ba? Wala na sa hulog. Gano'n naman kasi ang kailangang sasabihin. Di ba? Kasi gusto nila maging number 1 lagi itong si Sara Duterte. Magiging number 1, hindi yung mangyayari, bobo yun eh. Napaka-om nun di ba? Okay, so mga kababayan ko, meron po akong advice dito kay Sara Duterte. BP Sara, sana makinig ka dito sa ipapakita ko sa inyo. For more details, let's watch this. Never complain. Never explain. It means stop complaining about things in your life. When you're complaining, all that you're doing is making people think that you're incapable and incompetent. And when you complain a lot, you develop a mindset of seeing everything as a potential complaint, even if there's nothing to complain about. So you have to realize that complaining never makes you better. It never changes the situation. So stop complaining about things in life. Just work harder and let your actions speak for themselves. Sakto ba? Ang yung statement makabayan? Sino kaya ang matatamaan doon? BP Sara, sino kayang matatamaan doon? So wag ka nang magreklamo. Wag ka nang kagad merong issue, meron pong statement na labas po ng ating ahensya. Kapag sa tingin mo na ikaw po yung yung maapektuhan dito, maglalabas ka agad ng open letter, magdrama, pabiktim ang style, at saka mag-iyakan makabayan. Kapag siya po ay magsasalita, no, talagang bumabalintong Hindi po talaga maganda ang kanyang mga sinasabi doon sa kanyang open letter kasi alam ho natin, hindi naman kasi siya po yung gumawa makabayan. Si Sara Duterte, siya po yung naging puppet dito. Parang front act lang makabayan. Tapos marami pong mga taong nasa likod sa kanya na lagi pong nagsusunod sa kanya. Ito ang gagawin mo, itong susulatan natin. Nakita na ho natin yan. Doon po sa mga Senate hearing sa kanilang budget, tungkol po sa DepEd, di ba? Lagi siyang nakaasa po sa kanyang mga sekretary makabayan. So nakita na ho natin yan. Malamang sa malamang, yun po ang nangyari ngayon kay Sara. Meron pong taga-sulsul sa kanyang makabayan, mga coach. I-share natin. Nandiyan po si Gerald Villanueva. Hi to Marquez Hernandez, Othelio Lem Diesto, Apple Nash, nandiyan po si Caroline Campos, Vector Robin, Wing Salvatierra, Nonsky Pasamonte. Hi to Mary Grace Secretaria, i-shoutout rin po natin si Junice Jax, Sports Shinobi from South Korea, nandiyan po si Ann Valad from Hong Kong. Hi to Jemson, Jemboy, Jeriel, and Regina Mandawi Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa Cavite. Hi to Romeo, nawala. Hi to Romeo Caro Gigato Jr. Nandiyan po si Emergencia Yongko from Anchorage, Alaska. And hi to Jess Tubtub from Calamba, Laguna. And Nilo Ramirez. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko muna sa inyo. This is already 3 days ago yata yon, yung press con po ng mga kongresista natin makabayan, ng mga medyo bata pa. Sila si Migs Nograles, si Zamora, si Pami Zamora, at saka yung dalawang lalaki makabayan. Ipakita ko to sa inyo kasi hindi ko to napakita makabayan, di ba? Meron kasi mga part doon na talagang nakakatawa. Nakakatawa talaga, ito pong si Honorable Maria Pami Zamora makabayan. Kasi ito pong si Pulong Duterte, pinaparinggan niya, binabalik na makabayan. Pati rin po si Harry Roque at ito pong si Digong makabayan. For more details, let's watch this. Kagabi po kasi may Facebook Live po si former President Duterte. Not that we want to talk about the Dutertes lang, pero nag-Facebook Live siya.
Tapos marami siyang sinabi actually, yung meron tungkol sa fake videos na supposedly gumagamit daw si Presidente ng illegal na bawal na gamot. Meron din tungkol dun sa Quad Committee hearings. Actually, marami siyang sinabi. Meron din to sa Pogo na dapat daw ni-regulate na lang para meron pa ring revenue yung gobyerno. Siguro po, una, napanood niyo po ba? At pangalawa, may reaction po ba kayo regarding this? Yung mga statements niya? Kung napanood ko, hindi ko napanood kasi pagbukas ko, nakita ko agad si Crystal Ball, Harry Roque. So, sabi ko, ay, wag na. Okay. So, hindi ko napanood. Ano bang nasabi ni PRRD? Ano bang nasabi? Oo, hindi ko na pinanood. Oo. Ayun po. Ang haba tapos naputol yung internet. Nag-react po siya, may mga reaction siya regarding sa yun nga, yung fake video na hindi raw siya makapag-decide kung si Presidente raw ba talaga yun. And then, sa Quad Committee hearings, binadnote niya yung ICC again, minura niya. Tapos, yun nga po yung sa Pogo, sabi niya, it could have been regulated na lang para may revenue pa rin yung gobyerno. May nag-text sa akin, hindi daw ako nanood, kaya tama ba? Sinabi niya, dito ba niya sinabi na tama ba yung nag-text sa akin? Puro daldal daw yung mga congressman? Actually, ma'am, part of my follow-up question po yun na kasi... Nauna ako. Okay lang po. Excuse me, Secretary Roque, may crystal ball din po ako. Ayun nga po, ma'am. Kasi sinasabi rin ni former President Duterte na tinanong siya regarding dun sa mga congressional hearings na nililink si Michael Yang. And ang sabi niya, sana raw magpresenta na lang ng ebidensya para ma-prosecute siya or madepensahan niya yung mga allegation na yon. Kasi puro salita lang raw yung mga congressman. Parang parehas lang naman kami ni President Duterte. Kami puro salita, paano naman siya? Pero ang totoong sasabihin ko ay, sa tamang komite talaga, maipapakita, excuse me, magjowa. Sa tamang komite talaga, maipipresenta ang mga ebidensya. Saan pa namin ipipresenta? Sa reporter na naman. Di dumaan tayo sa tamang proseso, di ba? Yun naman ho ang hinahanap. Nasaan daw ang ebidensya laban kay Michael Yang? Nasaan ang ebidensya? Oo. Kung nag-attend po sana siya ng hearing, nandoon po ang ebidensya. Sana po napakinggan po niya para din hindi naman po siya ang dinadamay doon, si Michael Yang. Nandoon po sa hearing ang mga ebidensya, ang mga reklamo. Kung meron po siyang sasagutin tungkol doon, pwede naman po siyang dumalo pero hindi po siya dumarating. Ayun po. Salamat po. Hindi po kami puro daldal, Mr. President. Baka ako po. Ito na naman, mababalita na naman ako. May mga trolls. Tabloid na naman to. Trolls na naman. Dami na naman natin trolls. Sa TikTok na naman ako mamaya. Mas baka ma-TikTok ka rin, ha? Shorts na naman lalabas. Good morning po. Si Congressman Paulo Duterte po ay nag-file ng bill para po sa mandatory random drug testing every 6 months for all elected and appointed government officials. Tapos meron din pong provision doon for voluntary drug testing for everyone running in elections. Ano pong masasabi niyo doon? Maybe we can start with Kong Migs as Vice Chair po of the Civil Service and Professional Regulation Committee. Parang wala akong choice. Ako talagang inuna mo, Tina, ha? Yes po, ma'am. Well, with any legislator naman, they're welcome to file bills, right, that they deem fit. But as a legislator, I hope lahat naman tayo, as legislators kami dito, alam naman namin yung mga rules na we file, not just to file, but the intent is good, and I hope the intent for this is good. There is a Supreme Court case already that deemed unconstitutional
a mandatory mandatory drug testing if it's going to be deemed included as one of the qualifications. Again, lilinawin namin, no? Para sa amin dito, maganda yung intensyon ni Congressman Paulo Duterte. Having said that, mas excited po kami na makasama siya sa committee hearings. Pag pinatawag na to ng tamang komite, excited po kaming makasama siya. Maging malinaw po tayo doon. Maraming salamat po. Good morning po. Of course, this is related, yun nga, yung bill na final nga ni Congressman Duterte nga is related nga doon sa sinasabing pasabog daw nung sinasabing former lover ni Congressman Florendo, si Cathy Binag, na sinasabi nga na nagda-drugs nga raw yung si BBM. And dinamay na rin pati yung anak, yung first family na rin. So, I mean, of course, when you say the timing is not suspect, pero it's still suspect pa rin. What is your take on this? You know, I think we answered this already, diba? Kung sino nagsalita, whoever talks, tingnan nyo muna kung credible ang nagsasalita. Look at the background. If credible ang mga sinasabi ng isang tao. But also, your questions are unfair to say ang timing. Kung totoong magaling kang legislator, alam mo yung trabaho mo, you will not file a bill and waste the resources of Congress and time to go after one person for personal reasons. Huwag ka na lang siguro mag-congressman kung yan lang po yung gagawin nyo. Kasi hindi yan ang trabaho ng isang congressman. So, with the timing and all, we cannot speak for him why he filed that. And I'm sure the good congressman has good intentions for that, regardless of the timing. Sana lang po, no? Tingnan natin sa committee, tingnan natin how he will defend it, and make sure this is not going to be unconstitutional, and this applies to everyone. All officials, all candidates, all local government, lahat. Hindi lang isang tao. Kasi kung isang tao lang naman gusto mo, you don't need to file a bill, siguro. Don't waste the resources of Congress and our time. I hope that answers your question. Kong Pami said excited po siya na makita si Kong Polong to participate. What does this mean? Hindi niyo po ba siya nakikita na umaten sa mga hearing? And even kung nagsalita siya o hindi, have you seen him around dito sa house, dito sa plenary, during sessions? Just curious po. Sa lahat po, sa lahat. Sa lahat ba? Hindi, excited talaga ako kasi siguro hindi ko siya nakakasabay lang sa mga hearing. Posibleng iba yung mga committee na kinabibilangan ko at kinabibilangan niya. Kaya excited naman po ako na pag tinalakay itong bill na to ay makasama naman siya. Ako, siguro babalik ko yung tanong sa inyo. Nakita niyo na ba? Tumatawa kayo, tinatanong ko sa live stream lang po kasi madam. No, I'm just kidding. But have you seen him around? Just your personal po. If you've seen him around lately. Personally, I haven't seen him here nor in Davao. So, kayong tatanungin ko, nakita niyo na ba? Kayo, yun na. Pati sa Davao, hindi ko nakikita. Gusto ko nga sana eh. Okay. How about in plenary po? Plenary. If you look around po sa plenary, have you seen him there? Our seats are relatively close. I've seen him once, a few months ago. Like last year? A few months ago. I've seen him once. Tapos I shook hands with him na rin. A few months ago. Once. Di ba nag-date tayo sa Davao? Nag-date tayo. Kita ba natin? Off record yun. Pero ako, I'm from Davao Oriental and I have to pass through Davao din on the way home. I cannot really say, pero yung mga tao doon naman sa Davao Airport, nakakausap ko naman rin doon. And usually, they see me more. They see Congresswoman Migs a lot, they see me a lot, but I cannot speak for the rest, no? Pero yun nga, just to stick to your question, I've seen him once and shook hands with him once, a couple of months ago. I need to know, sir, kung this year ba o last year? Wala ko.
So long ago, hindi ko na naalala eh. Pero yeah, Sona po, Sona. Okay. Someone else sat in his chair nung Sona. Former congressman yung nakaupo doon kasi vacant yung seat na nung Sona eh. So naging seat for a guest yung for former congressman. But sana po, no, madepensahan niya to and maganda po yung intent niya, and to defend this, you have to be able to attend the committee hearing and not pass it on to someone else. So, if this is his bill, we respect it. It will go through the process. Sana lang na mapakita niya bakit niya ginagawa to, and na it's not for any vindication of anything. It's not to single out someone because that will be unconstitutional. And sana this applies also sa local government units, because as our friends in media know, even in Davao City, meron mga 37, I think, that tested positive sa drug test, random drug test sa isang department. So, sana this applies to all, hindi lang mag-single out. Ma'am, sorry po. Idagdag ko lang po na specified kasi doon sa bill na including the president. So, I hope including din lahat ng mga local government at lahat. Again, kung gusto niya ganito yung bill, he has every prerogative to write a bill, pass a bill, file a bill, and go through the committee. And if he deems that fit, na tama yung wordings at madedepensa niya yun, sana lang po madepensa niya yun in the committee, in the floor, in front of everyone, and not pass it on to another congressman dahil bill niya po to. So, you know, we will follow the process. We respect his knowledge and his intent on this. Sana lang the intent is good para sa kabutihan ng taong bayan, because we are legislators to file bills for the betterment of the Filipino people at hindi para mang-asar or mang-single out or use your position to do things na may personal aspect po. So yun, sana po madepensa niya at magpakita po siya dito sa Kongreso. Sobrang susuportahan ko pa. Gusto niya co-author pa ako. I mean, wala namang masama sa gusto ni Congressman Duterte. Ang problema nga lang, ma'am, as I've said, within the past 2 questions, kailangan lang sa sarili niya ay maipagtanggol niya yung panukalang batas na ito at kung bakit niya ito gusto. Kasi bago pa po kami makasuporta, kailangan dumaan muna sa komite. Ang problema po, hindi po ako miyembro nung tamang komite na yan. Ngayon, pag makarating po yan sa floor, susuporta po talaga kami. Wala naman pong masama na i-drug test ang lahat ng elected officials. Ano ba talagang trabaho ni Pulong Makahabay, no? Bakit palagi siyang absent sa mga session? Parang puro bakasyon eh. Nagtrabaho ba talaga itong gonggong nito? Pulong! Parang ang haba naman ng bakasyon mo eh. Ilan taon ba yan? Nakatawa naman. Tapos may gana pa siya mag-file po ng bill na ganyan, makabayan. Di ba? Kung nag-file mo siya ng bill na ganyan na mandatory daw, compulsory niya, yung directives po sa lahat ng mga officials dyan sa gobyerno natin, dapat siya po ang magdepensa dito, mag-defend, makabayan. Hindi po niya iasa sa kapwa niyang mambabatas. Okay? So, i-shoutout po natin. Nandyan po si Nelo Ramirez, Timoteo Obejero from Isuzu, Pampanga. Hi to Evelyn Garcia, Rose Bisnar. Nandiyan po si Vivian Torney, Rosemary Mercado, Ashen. Hi to Jelen Quezon. Nandiyan po si Esmer Bacolod. At saka pala, thank you so much rin po sa ating mga viewers no, na hindi ko na shout out. Thank you so much. At syempre, yan po ating manakal mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon,
Nagising kami ngayong araw at sinimulan ang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya. Akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idiandalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.